Good afternoon sa inyong lahat mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. And today mga boss, yung i-feature natin na unit is DA64V manual 4x4 K6A engine non-turbo. Ayan, so medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapag-vlog simula nung December 2nd week. Dahil nga po nung December is nag-deliver kami ng unit. 3 unit papuntang Luzon, and then afternoon meron kaming Christmas break and New Year. Ayan. So balik vlog tayo ngayon mga boss. So tapusin niyo po yung video ito para po malaman niyo yung kabuuang details and price ng ating unit. Sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video. At sa lahat po na nagpapatuloy na nagsosuporta sa KMJL Surplus Trading, maraming salamat po. Ayan, so yung unit natin mga boss is DA64V manual 4x4 K6A engine non-turbo. So mapapansin nyo mga boss, napakamadalang po ng order ng DA64V ngayon kasi nga halos lahat ng mga kliyente natin is nagsiswitch na to DA17V kasi nga mas matipid, mas pinatipid si DA17V sa gas consumption. Pero si DA64V naman is hindi naman talaga nabibitin kung pormahan lang talaga yung pag-uusapan. So mas sexy pa rin si DA64V for me. So depende na lang din po sa magpapagawa. Ayun. So DA64V manual 4x4 non-turbo, made to order ng ating buyer na taga Kidapawan City. So napag-usapan namin na i-deliver yung unit after matapos. So i-deliver natin to mamayang gabi sa sa Kidapawan City. Ayun. So yung package ni boss from basic finish, nagpa-add po siya ng 3M tint. Ayan, pinili po nilang hindi magic tint yung gagamitin, pero medium tint pa rin yung dito, and dito medium, and then super black and medium tint. Ayan, so yung medium tint natin na nilalagay is may mga vision sila. Eto, vision niya sa likod is sa center mirror para tuwing gabi malinaw, and then dito naman is sa side mirror, and then dito yung view natin. Ayan, so view ng driver. And nagpa-add din po si sir ng brand new 13 rims and tires. So yung rims na pinili niya is yung Watanabe, or yung tinatawag natin na banana type. Ayan, so ito po yung pinaka outer ni 13s. Pagka banana type po madalas Watanabe or tinatawag natin na banana type. And of course, brand new din po yung kanyang lug nuts. Ayan, so ginamit natin color red or anodized red para may contrast sila. Ayan, so color niya mga boss is light beige. Ayan, so since light beige, yung kulay ng ating rims naman is dark. Ayan, so para siyang bronze yung kanyang mugs. So kasama na din po sa package itong ating rain visor. Yan, so yung kulay ng ating side mirror is ginamit natin na kinulayan natin ng body color. Yan. So converted po using baki-baki or yung tinatawag nating secondary gearbox. Dalawang secondary gearbox, labas at saka isang secondary gearbox sa loob. So clarify ko lang po mga boss, kasi po meron pong mga ibang nagbablog or ibang mga gumagawa ng unit dito sa Mindanao na ipinagmamalaki po nila na yung conversion nila ng secondary gearbox is lahat nakalagay sa labas. And then may mga nakita din po tayong medyo nagpapalitan ng mga idea nila, kasi yung iba gumagamit din loob lahat, meron ding labas tsaka isang labas tsaka isang loob. So no comment po tayo dyan mga boss. Depende na lang po talaga kung saan comfortable yung gumagawa, kung saan po yung specialty nila. Importante po maayos pagkagawa. So meron namang gumagawa ng labas lahat na secondary gearbox na maayos naman yung pagkagawa. Meron din namang loob lahat, maayos pagkagawa. At saka may tulad din sa atin na labas and
loob yung secondary gearbox. So lahat naman po yan siguro mga boss maayos, depende na lang din po sa diskarte, depende sa purpose nila, depende sa paniniwala, depende sa diskarte ng pagkagawa. Ayun, so wala po tayong bad comment regarding sa mga paglalagyan nila ng secondary gearbox mga boss. So interior niya mga boss, nagpa-add si sir ng upholstery sa upuan. Yan, ito po yung kulay na gusto niya. Combination ng light and dark beige. Kasama na po yung pillow. And then diamond po yung design niya. Ayan, so sinamahan niya din po ng dark na ceiling. Yun. And light and dark combination naman ng kulay ni back seat. So dito po madalas yung mga bata yung umuupo dito kasi hindi po bumabangga yung ulo nila dito sa ceiling. Tsaka mas spacious po to kasi nga high roof yung ating mga DA64B. So kasama na din po yung mga pads nito sa back door and side pads left and right. Yan. So napakaganda talaga, napakadesente ng interior ni boss. Yun. And so ito po yung view ng likod ng ating DA64V. Yan, so ito po yung view sa likod ng ating upholstery. Ganito po yung itsura niya. Meron po siyang VIP ceiling. Ayan, so tinerno natin sa mga pads dito at saka dito. Ayan. So hindi po siya power window. Manual 4x4. Ayan, ito po yung switch nila. So si DA64 mga boss, yung kanyang switch ng 4x4 is hindi po siya katulad sa mga dating mga multicab na tulad ng Scrum, na meron po siyang extra shifter dito na hinihila parang handbrake sa gilid ng handbrake para sa 4x4. So ito po, electronic po yung ating 4x4 ng DA64B. Lahat po ng 4x4 na DA64, mapa-automatic or mapa-manual, push button na po siya. Ayan. So meron po siyang water temperature gauge. Ito, ilang beses ko na itong sinasabi sa inyo mga boss. Tanggalin na lahat ng ating mga accessories. Huwag lang po talaga itong water temperature gauge. Kasi po si water temperature gauge is laking tulong po, lalo't naglo-long drive tayo mga boss. Na monitor natin yung ating water temperature, kung mataas na po ba yung tubig natin, temperature ng ating tubig or mababa. Ayan. Kasi yung original po kasi na design ng panel gauge ni, medyo madumi pa yung original kasi na design ng panel gauge ng ating unit is wala po siyang analog ng water temperature tulad ng gas. So madalas sa ibang sasakyan, halimbawa dito yung gas, dito din yung water temperature, pero wala po siyang indicator. Kaya ini-encourage ko talaga yung mga kliyente natin na magpalagay ng water temperature gauge. So yung water temperature natin mga boss is 1.5 lang po. Ayan. Nagpa din po sila ng touchscreen stereo with backing camera. Ayan, kasama na po yung backing camera dito. Kapag magre-reverse tayo mga boss, hindi pa pala. Hindi pa natin na wiring yung ating backing camera. Pero kasama na po talaga yan siya. Pagka i-atras natin, ayan, lalabas yung vision natin sa likod. So ayan, tulad nito mga boss, kahit na i-release na ito mamayang hapon, may mga konting kulang pa rin kasi ito . So, nagro-road test tayo ngayon para may makita pang mga kulang, magagawan pa natin ng paraan. Ayan. So yung kanyang odometer is 157,000. Ayan, mababa pa po yan sa surplus. Meron iba naman 200, 250. Pero hindi po tayo nagmamatter dyan. For me lang ha. Kasi nag-PPMS naman tayo, pinapalitan naman natin lahat ng pwedeng palitan para maging bago. So regarding sa engine naman, matibay naman yung engine ng ating mga unit. Yun. So nilagyan din po natin ng mating ng wagon. So iba po yung mating ng wagon kasi po hindi siya rubberized. Ano po siya parang fabric, ganon. Kasama na din po siya sa likod. Dito lalagyan natin ng mating sa likod.
Same sa front na mating. Ayan. So kasama na din po dito yung mga jack, tie range, basic tools andito po sa loob. Ayan. Ayan, so yung presyo mga boss, umabot po siya ng 251,000 pesos. Lahat-lahat na po ng package including po yung heavy PMS. So sa heavy PMS naman mga boss, ano-ano nga ba yung mga kasama sa heavy PMS na tinatawag natin? So heavy PMS mga boss, lahat po ng under chassis na need palitan like ball joint, stabilizer link, yung mga rubber ng ating shock mounting. Kung yung ating shock is busted, ayun, papalitan natin. Change oil, change ATF, spark plug, throttle body cleaning, air cleaner. Ayan, lahat-lahat po sa part ng engine mga boss. Thermostat, ayan. And then brake pads, chine-check natin kung kailangan palitan, papalitan. So upon road test mga boss, kung may mga makikita pa po tayong mga konting problema, ayun, kasama na po yan lahat-lahat. And syempre, hindi po mawawala yung ating warranty. So sa warranty naman mga boss, kapag may nakita kayong mga konting problema, balik nyo lang sa shop. Kung taga rito kayo, kung malapit kayo, kahit araw-arawin yung puntahan yung shop, hanggang maubos po natin yung mga problemang nakikita. So common problem pong lumalabas nito na hindi natin talaga malalaman is, or hindi natin ma-expect na lalabas agad, is yung aircon. Syempre yung compressor niya minsan bumibigay bigla. So meron naman tayong mga spare ng mga compressor nito. Ayan, lahat-lahat po mga boss. Basta hindi lang po human error. Ayan, so ulitin ko lang mga boss. Presyo is 251,000 pesos. Lahat-lahat na po yan. So sa mga gustong magpa-quotate, message lang po kayo sa KMJL Surplus Trading. So hihingi po kami ng pasensya kung minsan matagal kayong ma-replyan kasi nga sa sobrang daming inquiries, naglalaan po kami ng araw na buong araw kaming nagre-reply ng ating mga inquiries. Ayan.